when looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po muli sa Panginoon na meron po ulit tayong pagkakataon mag-aral ng Kanyang salita. At through our daily words of encouragement sa hapon po ito, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataon na pwede kaming muling mag-aral ng inyong salita. Tulungan niyo po kami na maunawaan namin ang aming pag-aaralan mula sa inyong salita sa hapong ito. At maggabayan niyo po kami, Panginoon. Patuloy na makahanap ng encouragement ang bawat isa, Panginoon. Patawad din po sa lahat ng kasalanan at pagkukulang. Pagpalaan niyo po ang aming time ngayon para sa pag-aaral, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So, ang ating pong text po ngayong hapong ito ay dito po sa Exodus chapter 14 verse 13. Basahin ko po. And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will shew you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. So yan po ang napakagandang verse. Ito po yung pagkakataon na ang mga tao ng Diyos po, mga Israelites ay nilabas ng Panginoon through Moses from the bondage of Egypt. At sila po ay patungo po sa Canaan, the promised land. At ito po yung pagkakataon na yung dadaanan po nila yung Red Sea. Ano po? At siyempre, hindi sila makadaan sapagkat merong ng tubig. At habang nasa likod naman po, hinahabol sila ng mga kalaban nila. Oo, yung mga Egyptian soldiers, sapagkat sabi ni Pero, habulin sila at ibalik. No? Ngayon, habang nasa harap po sila ng Red Sea, hindi sila makatawid kasi may tubig. Sa likod, may enemy po sila, mga Egyptian soldiers. And pagtitignan naman nila sa kaliwa, bundok, sa kanan, bundok. Kaya wala po silang pupuntahan. Pero, si Moses po ay kinausap niya ang Panginoon kung ano ang dapat nilang gawin at ito po ang sagot ng Diyos sa kanila. Opo. So, sinabi ni Moses sa mga tao na, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord. Kaya po ang pamagat po ng ating pong pag-uusapan sa gabing ito ay, Fear ye not, stand still. Ano po? Titignan po natin muna ang word meaning dito. Una po itong fear, na ang Hebrew word po niyan ay yari. Nang ibig sabihin po ay be afraid. So be afraid, to frighten or dread. Ano po? Yan po ang ibig sabihin ng fear. Be afraid. Kaya sabi ni Moses sa mga tao, be not afraid. Ganon, fear ye not. Huwag kayong matakot sa Tagalog. Oo, huwag kayong matakot sa mga kalaban. But stand still, sabi niya. Ang ibig sabihin po dyan, ng stand still ay sa Hebrew na yatsab, which means to stay where you are. So manatili lang kayo. Oo, kung nasaan kayo, dito lang tayo. At sabi ng Biblia, see the salvation of the Lord. Ang salvation po dyan ay from the Hebrew na Yeshua, which means deliverance. Ano po? So see the deliverance of the Lord. Tignan natin kung paano tayo itatawid ng Diyos. Paano niya tayo isi-save.
paano na tayo ililigtas dito sa banta ng mga kalaban. At alam niyo po ang nangyari nung sinabi ni Moses yan, nahati po yung sabi ng Panginoon kay Moses, lift up your rod, tinaas niya po yung kanyang tungkod, no? At nahati po yung Red Sea. Kaya nga po dali-daling tumawid ang mga Israelites patungo doon sa kabilang pampang at nakatawid po sila. Habang hinahabol po ng mga Egyptian soldiers, nasa kalagitnaan po sila, sabi ng Panginoon kay Moses ay yung rod niya ulit taas at bumalik po. Opo, yung Red Sea, at makita po natin sa kwento yan na nalunod po yung mga Egyptian soldiers. So nakita po ng mga Israelita yung kaligtasan, salvation, yung deliverance ng Diyos sa kanila. Kaya napakaganda po na tayo lang ay huwag matakot, no po, sa mga circumstances ng buhay, challenges ng buhay, So fear ye not, basta stand still lang at manalangin sa Panginoon, just like Moses, kinausap niya ang Diyos. And nakita po ng mga Israelita ang kapangyarihan ng Diyos, and they see the salvation of the Lord. Kaya sabi ko po dito sa lesson, obeying the command of God to stand still is trusting Him for His intervention and see His salvation. Opo. So sumunod lang, di ba? Sumunod lang po tayo sa command ng Diyos na stand still. And magtiwala sa Kanya, manalangin sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya, at let Him, alright, intervene, mga kapatid. Hayaan po natin siyang manguna. Hayaan po natin siyang magtrabaho. Opo, hayaan natin ang Diyos na ipakita ang Kanyang kapangyarihan and see His salvation. At nakita nga po yan ng mga Israelites na nahati yung dagat, nakatawid po silang safe, at nalunod po yung mga Egyptian soldiers, kalaban po nila, nagkandamatay. Di ba? Bakit? Sapagkat they believe, they trust the Lord to stand still, and could you imagine, they see the salvation of the Lord. At pangalawa po dito, God will show His miracle when we are in the situation of impossible. So diyan po natin makikita ang miracle ng Panginoon sa sitwasyon na parang imposible. Bakit? Sapagkat ang mga Israelites po, imposible nang maligtas po sila doon Hinahabol sila ng kalaban nila, hindi naman sila pwedeng pumunta sa kaliwa, may bundok, hindi pwedeng pumunta sa kanan, may bundok, hindi sila tumawid, may Red Sea, may dagat, may tubig. Pero, they just look up to God, and they pray, and they trust the Lord, and they see the impossible becomes possible because God's miracles took place. Ano po sa lugar na yan, sa Red Sea. At, sabi ko po dito sa pangatlo, only believe the instruction of God to stand still because He will show His power so that you can overcome your obstacles. Ano po? So, obstacle po nila yung Red Sea. Pero, they believe the instruction of God to stand still, and the power of God has been performed, and they overcome their obstacles sa panahon po na ganun. Kaya alam niyo po, ano man po ang pinagdadaanan po natin sa mga araw na ito, mga obstacles, challenges, na parang imposibleng mangyari, hindi natin kaya, hindi natin alam ang pwedeng mangyari, mahirap, no? Baka matalo, baka magkamali, pero tandaan natin, magtiwala lang po tayo sa Panginoon na ang kapangyarihan niya, ang miracle niya, ang tumulong po sa atin to overcome all those obstacles in life. So, panghuli po dito sa principles of the day, sabi ko po dyan, to see His salvation is to allow His intervention. Para po makita natin yung deliverance, kaligtasan na gagawin ng Panginoon po sa atin, allow His intervention. So, hayaan po natin ang Panginoon na mag-intervene, mag-solve, at tumulong, maggabay. Mag-pray lang po tayo magtiwala lang po tayo. And just like the Israelites, they see the salvation of the Lord because they allow God's intervention. Pangalawa po, when the hand of God plays on the impossible,
that would become possible. Ano man pong imposible sa tao, pag ang kamay ng Diyos ay nandyan, opo, ay magiging possible yung impossible. Sabi nga ng Bible, with men, it is impossible. But with God, all things are possible. Yan po ang tanong ng Panginoon kay Sarah eh. Is there anything too hard for the Lord? Sabi niya. Diba? Kasi si Sarah hindi naniniwala, magkakaanak na siya at the age of 90. Pero with men is impossible. But with God, all things are possible. Nagkaanak pa po siya eh. Diba? You see, when God put His hand on the impossible, it would become possible. Panghuli po dito, His miracle can overcome any obstacle. Opo. So, pag ang Diyos naggumawa ng milagro, can overcome any obstacle. His miracle can overcome any obstacle. Wala pong mahirap sa Diyos. Wala pong obstacle na hindi pwedeng ma-overcome ng kanyang miracle. At ang Diyos po, hanggang sa panahon pong ito, ay gumagawa pa rin po siya ng miracle. Ano po? At gumagawa pa rin siya ng milagro, mga kapatid, na parang imposible, pero nagiging posible. Ano po kaya yung mga loved ones po natin, mga hindi pa ligtas, pag-pray lang natin na ang Diyos po ang kumausap sa kanila, ligtas ng Panginoon. Diba? Ang kanilang kaluluwa mula sa impyerno, makakilala sa Panginoon bilang tagapagligtas, yung mga pinagdadaanan po nilang mga problema sa buhay, mga obstacle, let's intervene with them, opo sa kanila, at makikita po natin ang napakagandang gagawin ng Diyos para sa kanila. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon, salamat po sa inyong salita na aming natutunan. Tunay nga, Panginoon, na kinakailangan lang po naming magtiwala at manatili to fear not. Huwag matakot sa anumang pangyayari sa buhay, but stand still and we would be able to see your salvation. Bless all the listeners and their families as well, Panginoon. Ganun din po ang aming Bible study pa later on. At kayo po ang magpala sa bawat isa sa amin at manguna. Ito po ang aking dalangin at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So magandang hapon po sa ating lahat. God bless us all.